Magandang umaga po sa ating lahat at narito ang ulat hinggil sa lagay ni Severe Tropical Storm Paulo o yung may international name nga na si Matmo. Base nga sa ating latest satellite animation ay patuloy pang lumalapit sa kalupaan ng Luzon itong si Bagyong Paulo at huli nga itong namataan sa layong 255 kilometers silangan ng Baler, Aurora. May taglay nga ito ngayon na lakas ng hangin na maabot ng 95 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso pa na umaabot hanggang 115 kilometers per hour. Patuloy pa rito kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay nakararanas na nga ng mga malalakas na mga pagulan dito sa may parte ng Quezon maging sa ibang bahagi ng Bicol Region hanggang dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon. Base nga sa latest forecast track ng Pag-asa, sa mga susunod na oras ay maaaring tumahak si Paulo pakanluran hilagang kanluran at within today na umaga ay maaari na nga itong maglandfall dito sa pagitan ng Isabela at Northern Aurora. Pagka-landfall nito, patuloy nitong babaybayin ang kalupaan ng Northern Luzon kung saan maaari patong dumaan dito sa may probinsya ng or yung mata nito ay maaring dumaan sa probinsya ng Quirino, maging dito nga sa may Mountain Province, Ifugao at maaring ang lumabas ng landmass dito sa may probinsya ng Ilocos Sur at nandito na siya sa may West Philippine Sea mamayang hapon. So sa nakikita natin, medyo may kabilisan nga yung paggalaw nitong si Bagyong Paulo. At patuloy nga itong hikilos, pakanluran, hilagang kanluran, hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Habang nandito nga ito ngayon sa may West Philippine Sea, ay maaari pa itong patuloy na lumakas at umabot nga ng typhoon category bago nga ito tuluyang maglandfall dito sa may katimugang bahagi ng China. At again, base nga sa ating cone of uncertainty ay may tsansa pang bumaba itong original track nitong si Bagyong Paulo dahil patuloy pa rin nakakaapekto yung high pressure na nakikita natin dito sa may bandang taas ng lokasyon ni Paulo. At kung mangyayari yon, kung nakikita nga natin yung diametro nitong si Paulo ay umaabot yan ng 700 kilometers. Kung bababa pa ito ay maaari pang mas marami pang lugar dito sa may Central Luzon na maapektuhan at kung mas patuloy pang bababa, maaari ding maapektuhan yung ibang bahagi ng National Capital Region. Kaya muli, patuloy tayong umantabay sa mga updates hinggil nga dito sa mga pagbabagong mangyayari kay Bagyong Paulo. Base nga sa ating scenario ay nagtaas tayo ng wind signal number 3 dito sa may extreme northern portion ng Aurora, central and southern portion ng Isabela, northern portion of Quirino, northern portion of Nueva Vizcaya, maging sa Mountain Province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, northern portion of Benguet, at nai-upgrade na nga rin sa wind signal number 3 dito sa may central and southern portions ng Ilocos Sur, maging dito sa may northern portion of La Union. Wind signal number 2 naman ang nakataas dito sa may southern portion ng mainland Cagayan, iba pang bahagi ng Isabela, iba pang bahagi ng Quirino, iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya, maging dito sa may northern and central portion of Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Apayao, Kalinga, iba pang bahagi ng Abra at Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at iba pang bahagi ng Ilocos Sur at La Union. Wind signal number 1 naman ang nakataas sa iba pang bahagi ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands, maging sa iba pang bahagi ng Aurora, northern portion of Quezon kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur, Catanduanes, maging sa iba pang bahagi ng Apayao at Ilocos Norte kasama ang Pangasinan at iba pang bahagi ng Nueva Ecija. Additionally, nakataas din ang wind signal number 1 sa iba pang bahagi or sa northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga at northern portion of Zambales. Muli, patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga peligrong dala ng mga malalakas na hangin, lalong-lalo na po yung mga na-mention nating probinsya na kasama sa wind signals. Aside sa malalakas na hangin,
Meron din tayong inaasahan na mga malalakas na mga pag-ulan ngayong araw. Dito nga sa may Isabela, Quirino at Aurora kung saan maaaring umabot ng more than 200 millimeters yung mga pag-ulan. Samantalang 100 to 200 millimeters naman ng mga pag-ulan ang maaaring bumuhos dito sa may Cagayan, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Nueva Ecija. 50 to 100 millimeters naman ang pwedeng mga maranasang mga pag-ulan dito sa may Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, maging sa may Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at dito sa Albay. Muli, patuloy din natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil ngayong araw ang pinakamalalakas na mga pag-ulan na mararanasan sa pagdaan nga nitong si Bagyong Paulo. Samantalang pagsapit nga bukas, 50 to 100 millimeters na ang mga aring maranasan ng mga pag-ulan sa buong Ilocos Region, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, maging dito sa may Tarlac at Zambales. Kung papansin natin ay umonti na nga yung mga pag-ulan dahil by this time around, itong si Bagyong Paulo ay papalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit maaari pa rin itong magdulot ng mga pag-ulan lalong-lalo na nga dito sa may Ilocos Region at maging dito sa ibang bahagi ng Cordillera at kanlurang bahagi din ng Central Luzon. Meron din tayong nakataas na gale warning dito sa may eastern seaboards ng Northern at Central Luzon, maging dito sa may Northern at Western seaboards ng Northern Luzon. Muli, patuloy nating pinag-iingat at kung maaari ay hindi na muna maglayag yung ating mga lahat ng sasakyang pandagat dahil yung ganito ngang kataas ng alon na umaabot ng 6 meters ay mapanganib sa lahat ng sasakyang pandagat. Meron din tayong peligro ng storm surge. Meron ngang umaabot yan ng moderate to high risk dito sa may Aurora, Cagayan, Isabela na kung saan yung pagtaas ng alon sa baybayin ay maaring ngang umabot hanggang 3 meters. Kaya muli, patuloy nating pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa mga coastal areas, lalong-lalo na nga dito sa may Aurora, Cagayan, Isabela. At kung hindi pa po nakakapag-evacuate, lalong-lalo na nga yung mga areas na nandun sa may shallow coastal areas or yung mababaw yung coastal areas, ay sana po mag-evacuate na po habang hindi pa nagla-landfall itong si Bagyong Paulo. At kung nakapag-evacuate na po, stay safe po dyan sa inyong mga lokasyon at patuloy pong umantabay sa mga updates hinggil dito sa Pag-asa. At sa mga iba pa po nating kababayan, patuloy po tayong makipag-coordinate sa ating mga local government units upang malaman po kung ano yung mga kailangang gawin o yung mga steps na dapat gawin para mapanatili ang inyong kaligtasan. At maaari namang umabot mula 1 hanggang 2 metro ang storm surge na inaasahan dito sa iba pang coastal areas sa Aurora, maging dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Quezon at Zambales. Yan po ang ating latest update mula dito sa DOST Pag-asa. Ang susunod na update po ay mamayang 5:00 ng umaga. Ako po si Charmaine Varilla, nag-uulat.